Maraming mga magulang ang nagsasabing, masunurin ang anak ko. Takot ang anak ko sa akin kaya hindi matigas ang kanyang ulo. Hindi sumasagot ang anak ko kaya mayroon siyang respeto. Pero may isang tanong na bihirang tinatanong ito ng mga magulang. Sumusunod ba ang anak mo dahil naiintindihan niya ang tama o sumusunod lang siya dahil takot siya sa'yo? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Kapag ang pundasyon ng disiplina ay takot, maaring mukhang tahimik ang bata ngayon. Pero may epekto ito na unti-unting lumalabas habang siya ay lumalaki. At ang mas malungkot, marami sa mga epekto nito ay hindi napapansin ng mga magulang. Una, hindi na nagsasabi ng totoo ang bata. Isa ito sa pinakaunang epekto. Kapag maliit pa yung bata, nas natural sa kanya ang magsabi, "Mama, may nabasag po ako. Papa, bumagsak po ako sa exam." Pero kapag naging karanasan na niya, na sa tuwing siya ay umaamin ay may katumbas na sigaw, palo, pananakit, pamamahiya, may isang natutunan lang ang kanyang utak. Hindi yung huwag nang uulitin, kundi ang kanyang natutunan, huwag kang magpapahuli. Dito nagsisimula ang tinatawag nating fear-based honesty. Hindi siya nagsasabi ng totoo dahil wala siyang konsensya. Hindi siya nagsasabi dahil iniisip niya, mas ligtas ang magsinungaling kaysa sa magsabi ng totoo. Sa psychology, ang bata ay nagsisimulang mag-focus hindi sa pag-aayos ng problema, kundi sa pag-iwas sa parusa. Kapag nangyari ito sa loob ng ilang taon, dadalhin niya ito hanggang sa kanyang teenage years. Kapag may problema sa school, kapag may nambubuli, kapag may girlfriend or boyfriend, kapag may mental health struggles, hindi na ikaw ang kanyang unang pagsasabihan. Dahil ang nasa isip ng bata, kapag sinabi ko ito, magagalit lang ang magulang ko. At dito nagsisimulang lumayo ang loob ng anak mo. Pangalawa, tahimik pero hindi dahil mabait. Alam nyo, may mga bata kasi talagang sobrang tahimik. Hindi sumasagot, hindi nagtatanong, hindi rin nakikipagtalo. At alam nyo, maraming mga magulang, syempre, ipinagmamalaki ito. Pero may tanong, tahimik ba yung bata dahil siya ay marunong makinig? O tahimik siya dahil takot siyang magsalita? At tandaan, malaki ang pagkakaiba nito. Tandaan na ang bahay ang unang lugar kung saan natututo ang bata na ipahayag ang kanyang sariling opinyon. Pero kapag bawat tanong ay ang kanyang naririnig, tumahimik ka, wala kang alam, huwag kang sumagot. Unti-unting natututo ang bata na mas ligtas kung manahimik. Hindi lang sa bahay, pati na rin sa classroom, pati sa trabaho balang araw, at pati na rin sa mga relasyon. Unti-unti kasi siyang nawawala ng confidence na magsabi ng kanyang nararamdaman o magpahayag ng kanyang idea o kaya naman magsabi kung may nang aabuso na sa kanya. Tandaan na ang tahimik na bata ay hindi laging disiplinado. Minsan, isa siyang batang natutong manahimik para mabuhay sa isang kapaligiran na puno ng takot. Pangatlo, mababa ang kumpiyansa sa sarili. Mapapansin mo ito sa mga simpleng sagot. Hindi ko kaya, baka mali. Ayoko na, ikaw na lang. Tandaan na hindi ipinanganak ang bata na automatic na mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Unti-unti itong nabubuo sa paraan ng pakikitungo sa kanya. Kapag bawat mali ay may kasamang sigaw, kapag bawat pagkukulang ay may kasamang pang-iinsulto, at kapag madalas niyang naririnig, ang tanga mo, wala kang silbi, hindi ka talaga natututo. Hindi lang ang kilos niya ang tinatamaan. Unti-unti ring nagbabago ang kanyang self-image. Development psychology, ang bata ay unti-unting bumubuo ng kanyang pagkakakilanlan sa sarili batay sa paulit-ulit niyang naririnig sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. At alam niyo ba sino yung mga taong ito na mahalaga din sa kanyang buhay? Siyempre, ikaw yun na kanyang magulang. Kapag paulit-ulit nilang naririnig ito sa iyo ang mga negatibong mensahe, nagsisimula siyang paniwalaan iyon. Hindi na natatakot lang siyang magkamali. Natatakot na rin siyang sumubok. At kapag ayaw ng sumubok ng bata, humihinto rin ang kanyang paglago. Pang-apat, mabait sa harap ng magulang pero nag-iiba ang ugali sa iba. Ito yung madalas na ikinakagulat ng marami sa mga magulang. Hindi naman ganyan ang anak ko sa bahay. Pero sa school, siya pala ay nanunulak, inigaw, nang-aasar, nambubuli. Ang tanong, bakit ito nangyayari? Dahil ang bata ay hindi lang siya nakikinig. Mas malaki ang kanyang mga natutunan sa kanya
kanyang nakikita. Sa psychology, tinatawag nila itong social learning. Kapag ang modelong nakikita ng bata sa bahay ay mas malakas ang nananalo, mas malakas ang siyang may huling salita, mas malakas ang may kontrol, ito rin ang gagayahin niyang pamamaraan sa pakikitungo sa iba. Kapag nasasaktan siya sa bahay pero wala siyang kapangyarihang lumaban, minsan inilalabas niya ang kanyang galit doon sa ibang bata o tao na mas mahina sa kanya. Hindi dahil likas siyang marahas, dahil iyon ang nakikita niyang conflict resolution na sa tingin niya at sa intindi niya, yun ay normal. Ito yung dahilan na ipinapakita ng marami ng mga pag-aaral na ang mga batang lumaki sa marahas na kapaligiran ay mas mataas din ang posibilidad na gumagamit din ng mas violente or mas agresibong pamamaraan sa kanilang kapwa. Panglima, lumalayo ang loob habang siya ay lumalaki. I think ito yata ang pinakamasakit para sa mga magulang. Noong bata pa sila, laging mong kayakap, laging may kwento, laging gustong kasama ka. Pero pagdating niya sa teenage years, isang tanong, isang salitang sagot. Nakakulong na palagi sa kwarto. Mas gusto niyang kasama ang kanyang barkada. Mas komportable siyang kasama ang social media kaysa sa kanyang pamilya. Maraming mga magulang, alam niyong sinasabi, ay nako, nagbabago o nagbago na talagang anak ko. Pero kadalasan, hindi naman talaga biglang nagbago ang bata. Unti-unti lang siya talagang lumayo. Ang emotional distance ay hindi nabuo o nangyari sa isang malaking away. Nangyayari ito dahil sa paulit-ulit sa libu-libong pagkakataon kung saan gusto sana niyang magsalita pero pinili na lang niyang manahimik. Gusto sana niyang lumapit pero natatakot kasi siya sa'yo na mapagalitan. Gusto sana niyang maging open pero natutunan niyang hindi ligtas ang kanyang nararamdaman. Sa adolescence, mas natural na lumalawak ang mundo ng bata pero ang bahay ay hindi na nagiging ligtas para sa kanyang emosyon. Mas hahanapin niya ang pagtanggap ng kanyang mga tropa o barkada. Kaya naman sa mga online communities o sa ibang tao. Kaya ang tanong hindi lang bakit lumalayo na ang anak ko. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang nararamdaman niya sa maraming taon kaya mas ligtas sa kanya ang mas lumayo kaysa lumapit sa amin.